Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Instrumentation and Control Engineering at ang topic natin ngayon ay pressure sensors and detectors. So let us start. So ano ba ang pressure sensors? Ang mga pressure sensors ay mga device na sumusukat sa puwersa na ini-exert ng isang liquid o gas sa surface nito at kino-convert ito sa isang electrical signal o iba pang klaseng signal. So mahalaga ang pressure sensor sa process control kasi ito ang nagmamanage at kumukontrol ng mga proseso sa iba't ibang industriya tulad ng automotive, aerospace at pagmamanufaktura. So tinitiyak nito na gumagana ang mga system sa safe pressure limit nito para ma-optimize ang efficiency ng isang system. Ngayon naman ay talakayin natin ang principles of pressure measurement. So ang una na dito ay pressure measurement basic. So ang symbol ng pressure ay P. So ang formula nito ay force over the area. Dapat ang unit ng force mo ay naka-Newton, okay, kapag naka-metric system ka. Tapos ang unit dapat ng area mo ay square meter. Okay? So ang Newton per square meter sa pinag-aralan nyo sa physics ay equivalent sa Pascal. Okay? So kapag British naman, ang unit dapat ng force mo ay naka-pounds, okay? Tapos ang unit dapat ng area mo ay naka-square inch. Okay? So, ang equivalent ng pound per square inch ay PSI. So, ang ibig sabihin ng PSI ay pounds per square inch. Okay? So, isa pang unit na ginagamit din ng pressure ay bar at saka millimeter Hg. Okay? So, the next principles ng pressure ay transduction method. So, ang ibig sabihin ng transduction para maintindihan mo, ibig sabihin nito ay conversion ng energy to one form to another. So, ang una na dito ay mechanical transduction. So, ibig sabihin, kino-convert niya ang pressure into mechanical displacement. Pag electrical transduction naman, kino-convert niya yung pressure into electrical signal. Okay? Now, let us discuss the types of pressure sensors. So, ang una na dito ay strain gauge pressure sensors. Okay? Ang working principle nito ay gumagamit ng strain gauge na nakakabit sa isang diaphragm na nadideform kapag ina-applyan ng pressure na nagdudulot ng pagbabago sa resistance at sa pagbabagong ito, dito nasusukat ang electrical signal o output ng sensor na ito. So, ang advantages nito, mataas ang accuracy at malawak ang pressure range na nasusukat nito. Ang disadvantage naman niya, sensitibo ito kapag nagkakaroon ng variation sa temperatura na minsan kinakailangan na i-calibrate ito. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng strain gauge pressure sensor, ganitong paggamit sa kanya. Itong strain gauge na ito usually ay ina-apply o dinidikit sa isang mga metal o kaya isang material na pwedeng ma-bend o ma-compressed. Okay? So kunyari, ito yung isang bakal mo. Okay? Yan. Tapos nilagay mo yung strain gauge na yan dito. Ayan, ito dito kunyari. Bayin natin yung color. Yan, dyan mo siya kunyari nilagay. Okay, tapos yan, nakakonekta yan dun sa pinaka-external circuit niya. So, ito, kapag in-applyan mo ng puwersa o nakatanggap ng puwersa, itong parte na ito, okay, ng metal na yan, okay, nakakaramdam ng tension yung ibabaw ng metal. Tapos yung pinakailalim naman yan, nakokompress kasi pag tinulak mo pa ilalim yan, nagkakaroon ng tension sa ibabaw. Tapos ito naman nakokompress kasi umaangat yung bakal papunta doon. So, ibig sabihin, etong mismong strain gauge na ito ay nadideform dahil dyan sa application ng puwersa na yun. At bawat deformation na nararamdaman nitong strain gauge na ito ay may equivalent na resistance. Okay? So, once na kinonekta mo yung strain gauge na yan sa Wheatstone bridge na circuit, okay, every time na na-stretch yan, may equivalent voltage na masusukat ka. At every time naman na nakokompress siya, bumababa naman ang voltahe. So, mas malaki ang nasusukat na voltahe kapag na-i-stretch mo itong mismong gauge na ito. Okay? Tapos, kapag nakokompress siya, mas mababa naman yung voltahe na nasusukat dyan sa Wheatstone bridge na yan. So, ganun gumana
ang strain gauge pressure sensor. Nakadepende siya dun sa pinaka-pwersa na ibibigay sa kanya kung saan man siya nakakabit na mga material, kung metal man siya o kahoy. So every time na nakaramdam ng pwersa yon, okay, depende yung kung may stretch ba itong strain gauge na ito o makokompress siya. So doon nakukuha yung pinaka-kuryente na nako-convert doon sa pressure na natanggap nito. Okay? Also, dahil ang pinag-uusapan natin dito, ang strain gauge ay isang pressure sensor. So, ibig sabihin, paano niya ba nasisense yung pressure o paano niya nasusukat ang pressure na in-apply sa kanya? So, ganito yun. Yung pinaka-output voltage na na-receive dito sa Wheatstone bridge na ito is proportional dun sa pressure na in-apply sa kanya. Okay? So, kapag naman itong strain gauge na ito hindi nakakabit sa Wheatstone bridge, okay, yung resistance na nasusukat sa kanya kapag nadideform siya, kapag in-applyan mo ng pressure, is proportional dun sa pressure na in-apply sa kanya. So, dun mo nasusukat kung gaano kalaki yung pressure na nare-receive nitong strain gauge na ito. So, ganun yung pinaka-working principle niya. Okay? So, the next type is capacitive pressure sensor. Ang working principle nito ay nasusukat nito ang pressure sa pamamagitan ng pagbabago sa capacitance sa pagitan ng dalawang plate, kung saan ang isang plate nito ay parang isang diaphragm na gumagalaw kapag in-applyan ng pressure. So, ang advantages nito, very precise at stable ang pagsusukat nito ng pressure at mababa ang gradual change ng sensor readings nito over time. Ibig sabihin, para maintindihan mo, ang drift ay isang error sa pagsukat na dulot ng unti-unting pagbabago sa mga sinusukat na value ng gauge sa paglipas ng panahon. So, ibig sabihin, ang type ng sensor na ito ay mababa ang drift error kasi may kakayahan nitong makabalik sa original na calibrated state measurement nito para makasukat ulit ito ng precise at accurate. So, ang disadvantage naman niya, mas komplikado ang mga ganitong sensor at mahal kumpara sa iba pang mga uri ng mga pressure sensor. So, dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng capacitive pressure sensor, ganito siya. Okay? Kaya siya tinawag na capacitive kasi parang capacitor siya. So, may dalawang plate yan. Okay? Merong movable plate at saka fixed plate. Eh, di ba sabi natin, ang capacitor is made of two metal plates. Tapos sa pagitan nun ay merong dielectric medium na nakalagay. So, dito, kung titignan mo tong sensor na ito yung pinaka-movable part dyan. Nakakabit yung pinaka-plate na yun. Tapos dito naman nakakabit yung pinaka-fixed plate niya. Tapos sa pagitan niyan may diaphragm. Yun yung dielectric medium mo. So, once na nag-apply ka ng pressure dyan sa pinaka-button na yan, okay, itong plate na ito ay gagalaw papunta doon. Eh, di ba sabi natin sa physics, kapag ang distansya ng dalawang plate ay maliit, mataas ang capacitance, at kapag malaki naman ang distansya ng dalawang plate na yung mababa ang capacitance. So, once na itong mismong device na ito, okay, ay kinabit mo sa Wheatstone bridge na ito, okay, yung capacitance na nasusukat mo dahil sa paggalaw ng plate na yan, okay, meron ka nasusukat na output voltage dito. Okay, dun nako-convert yung pinaka-pressure na yun para makompute mo yung pinaka-electrical data na pwede mong makuha sa kanya. At the same time, dahil proportional yon, yung electrical data naman na masusukat mo dito, makocompute mo din yung pinaka-pressure na in-apply sa kanya. Okay, kapag ginamitan mo na ng mga formula. So, ganun gumana itong mismong sensor na ito. Okay, so nakadepende siya dun sa paggalaw nitong plate na to. So, dahil nagbabago-bago yung pinaka-pressure na ibinibigay niya sa sensor na yan, so nagbabago din yung capacitance niya. So, yung output voltage din na pwede mo masukat dyan sa Wheatstone bridge na yan, kapag nakakabit na siya dyan, nagbabago din yung pinaka-data niya. Okay? So, ganun yung proseso ng paggamit nitong capacitive pressure sensor na ito. Okay? So, another, kapag walang pressure na nasa-sense ito, okay, ibig sabihin, ang masusukat mo dito sa Wheatstone bridge mo, zero voltage kasi hindi gumagalaw yung pinaka-diaphragms doon sa pagitan ng dalawang plate na yon. Okay? So, the next type is piezoelectric pressure sensor. Okay, so,
Ang working principle nito ay gumagamit ng mga piezoelectric na materyales kung saan ito ay nakakapag-generate ng electric charge bilang tugon sa pressure-induced stress na in-apply dito. Ang advantages nito, angkop ang mga ganitong sensor para sa pagsusukat ng pressure dahil mabilis ang response time nito. Ang disadvantage naman niya, ang mga ganitong sensor ay limitado sa alternating pressure measurement at hindi gaanong angkop para sa static measurement. Kasi nga, kailangan ma-applyan ng pressure ito para gumana kaya kailangan gumagalaw ito lagi. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng piezoelectric pressure sensor, okay, ganito siya. Diyan sa pinakagitna niyan, merong crystal na element na nakalagay, okay? So every time na nakaka-receive ng pressure yan, okay, nadidistrap mo yung mga electron doon sa may crystal element na yon na nandiyan sa loob niyan, okay? Kaya may dumadaloy na kuryente diyan sa mga terminal na yan, okay? Ganun ang proseso ng piezoelectric. Ngayon, kung babaliktarin mo naman, let us say, kinabit mo sa kuryente yan, ang mangyayari, may excite mo din yung mga electron dito sa crystal na element na ito, nasa loob niya. So, ang mangyayari, magbabibrate naman ito, itong pinaka-piezoelectric mo. Okay? So, ibig sabihin, every time na may in-apply kang pressure dyan, may equivalent na output voltage kang masusukat. Okay? So, yung pinaka-voltage na sukat mo na yun ay proportional dun sa pressure. Kaya nasusukat mo din yung pinaka-pressure na in-apply sa kanya. So, ganun gumana itong device na ito. Okay? So, the next type is optical pressure sensor. Ang working principle nito ay sinusukat nito ang mga pagbabago sa light intensity o wavelength dahil sa pressure induced sa optical medium nito. Ang advantages nito, ang mga ganitong klaseng sensor ay immune sa electromagnetic interference at mataas ang sensitivity nito. Ang disadvantage naman niya, ang mga ganitong klaseng sensor ay komplikado ang mga optical setup at mas mahal at mas magastos ang maintenance nito. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng optical pressure sensor, ganito siya. Okay? So sa loob niyan, itong sensor na yan, ganito siya ang itsura niya. Meron siyang unang reflective surface, tapos meron din siyang pangalawang reflective surface. Okay? So, pinadadaanan ng white beam yan. Bakit white beam ang ginagamit? Okay? Kasi sabi natin sa optics sa physics, ang kulay puting beam is a combination of different colors para ma-produce mo yung pinaka-puting beam na yan. So, once na, okay, pinaandara mo yan ng pinaka-white beam na yan, yung pinaka-white beam na yun na re-reflect, okay, dito sa unang surface niya. Eh, dahil sabi natin, ang white beam is a combination of different colors, so yung ibang kulay na dala-dala niyan ay nadi-deflect naman dito sa mismong pangalawang surface niya. Okay? So, yung magkaibang light intensity na yun na deflect dun sa dalawang surface na yan. Okay? Yung pinaka-distansya na yun, dun nasusukat yung pinaka-pressure. Okay? So, ganun ang proseso kung paano gumagana ang isang optical pressure sensor. Okay? So, the next type is solid-state pressure sensor. Ang working principle nito ay sinasama ang mga semiconductor na materyales at piezoresistive na element upang sukatin ang pressure. Ang advantages niya, ang mga ganitong klaseng sensor ay compact, cost-effective at angkop para sa mga integrated circuits. Ang disadvantages naman niya, ang mga ganitong klaseng sensor ay limitado ang pressure range na pwede nitong masukat at di ganun ka-accurate minsan kumpara sa iba pang mga uri ng mga pressure sensor. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng solid-state pressure sensor, ganito ang itsura niyan sa loob. May pressure sensor, tas may control electronics, tapos may electrical connection. Okay? So yung electrical connection yan, depende yan kung nakakabit sa ilaw o kaya sa isang alarm. So once na naka-receive ng pressure yan, okay, itong control electronics mo na to ang nagsusukat ng pinaka-pressure na yun. So lumalabas dyan sa display na yan kung gaano kalaki yung pinaka-pressure na masusukat doon. So once na yung pressure na nasukat na yun ay nasa limit, okay, naka-normally close yung relay na nakakabit dito sa control electronics na to, kaya tuloy-tuloy lang yung proseso dun sa sistema na yun. Pero
kapag lumagpas na, okay, dun sa pinaka-pressure limit niya, magno-normally open yung relay dito na nakakabit siya sa control electronics na yun. Tapos mamamatay yung buong system na yun. O yung pinaka-ilaw na to ay iilaw o mag-a-alarm siya para masabi na lalagpas na siya dun sa pinaka-pressure limit na yun. So, ganun yung pinaka-working principle nitong solid state pressure sensor na ito. Okay? And the last type is the Bourdon tube pressure sensor. Ang working principle nito ay isang metal tube ay nagbabago dahil sa application ng pressure at ang pagbabagong ito o deformation na ito ay nako-convert sa isang mechanical na paggalaw. Ang advantages nito, ang mga ganitong klaseng sensor ay simple ang konstruksyon at di kinakailangan ng external power para gumana. Ang disadvantages naman niya, ang mga ganitong klaseng sensor ay hindi gaanong ka-precise sa pagsusukat ng pressure kumpara sa mga electronic sensor. Usually, ginagamit ang mga ito para sa mga gauge type na measurement. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng Bourdon's tube pressure sensor, okay, hindi kinakailangan ng external power para gumana itong device na to, kaya siya typically used as a gauge type measurement, okay. So ang nangyayari, kapag in-applyan mo ng pressure ito, nako-compress yung diaphragm dito, so itong needle point na yun ay pumapalo, so na-measure mo kung gaano kalaki yung pressure na in-apply sa kanya. Okay, so once na-release mo yan, unti-unti bumabalik yung needle point na yun doon sa pinaka-reference point niya hanggang masense niya na wala ng pressure na ina-apply sa kanya. So, ganun lang mag-function itong device na ito sa pagme-measure ng pressure. Okay? Now, let us discuss the characteristics and specifications ng pressure sensor. So, ito yung mga variables na dapat i-consider sa paggamit ng isang pressure sensor at the same time sa pagdidesign ng mga pressure sensor. So, ang una na dito ay accuracy. Ang accuracy ay ang antas kung saan ang pagbabasa ng pressure sensor ay tumutugma sa actual na pressure measurement. So, para mapanatili ang capability nito na maging accurate lagi, ang pagsusukat nito dapat make sure na tama ang calibration nito at mabilis mag-drift ang nasukat nito. And also, dapat din i-consider ang kondisyon ng lugar na paglalagyan o paggagamitan nito. So, the next variable is the range. Ang range ay ang span ng pressure values na pwedeng masukat ng isang pressure sensor. So, para malaman na nasa tamang range ang measurement, dapat tumugma o nasa tamang limit ang mga pressure values para maiwasan ang pinsala at hindi tumpak na mga pressure readings. So, the next variable is sensitivity. Ang sensitivity ay ang kakayahan ng pressure sensor na makita o ma-detect ang mga maliliit na pagbabago sa pressure. Ang properties ng pressure sensor na ito ay mahalaga para sa mga application na nangangailangan ng mataas na precision at accuracy pagdating sa pressure readings. So, the next variable is resolution. Ang resolution ay ang pinakamaliit na pagbabago sa pressure na maaaring makita o ma-detect ng isang pressure sensor. So, ang properties ng pressure sensor na ito ay mahalaga dahil nakaka-apekto ito sa kakayahan ng pressure sensor na magbigay ng mga detalyadong sukat o measurement readings. So, the next variable is response time. Ang response time ay ang oras na kinakailangan para sa isang pressure sensor upang tumugon sa pagbabago sa pressure nito. At ito din ang oras na nagde-define kung kailan nagiging stable ang sistema nito. Ang properties ng pressure sensor na ito ay critical para sa mga dynamic na proseso kung saan mabilis na nagbabago ang mga pressure. And the last variable to consider is the drift. Ang drift ay ang unti-unting pagbabago sa mga readings ng isang pressure sensor sa paglipas ng panahon at hindi sasanhi ng aktual na pagbabago ng pressure. Ang properties ng pressure sensor na ito ay kailangan ng regular na pagkakalibrate upang mabawasan ang drift. Now, let us discuss the applications ng pressure sensor. Saan ba ito ginagamit? So, una na dito ay sa mga industrial process control. Ang mga sensor na ito ay ginagamit upang ma-monitor ang pressure sa mga pipeline, reactor at tangke upang matiyak ang wastong operasyon at kaligtasan sa pag-operate nito. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng pinakamainam na kondisyon at pag-prevent na masira ang isang equipment o device.
So the next application ay sa mga automotive industry. Okay, ang mga sensor na ito ay ginagamit upang sukatin ang pressure ng gulong, pressure ng langis ng makina at pressure ng gasolina. Nakakatulong ito upang mapahusay ang kaligtasan ng sasakyan, ang performance nito at fuel efficiency. So the next application ay sa aerospace. Ang mga sensor na ito ay nakakatulong upang ma-monitor ang pressure sa cabin, fuel system at hydraulic system. Nakakatulong ito upang matiyak ang kaligtasan at reliability nito sa mga operasyon ng sasakyang panghipapawid. So the next application ay sa mga medical devices. Ang mga sensor na ito ay nakakatulong sa pagsukat ng pressure ng dugo, pressure ng paghinga, at pressure ng likido sa mga kagamitang medical. Ang mga pressure sensor na ito ay critical para sa pagsubaybay at diagnostics ng isang pasyente. And the last application ay sa mga consumer electronics. Ang mga halimbawa nito ay mga barometric pressure sensors sa mga smartphone, weather station at mga home automation system. Ang mga pressure sensor na ito ay nagbibigay ng data para sa pagtataya ng panahon, pagsukat ng altitude at pagsubaybay sa air pressure ng kapaligiran. Ngayon naman ay talakayin natin ang calibration and maintenance ng pressure sensor. So ang una na dito ay calibration. Ang calibration ay ang proseso ng pag-align ng output ng pressure sensor sa isang kilala o known reference standard. So para makalibrate ang mga pressure sensor na ito, gumagamit ng mga nakakalibrate na mga pressure sources at inihahambing ang mga ito sa mga reference sensor. Ang maintenance naman nito ay ang panapanong inspeksyon at pagkakalibrate upang matiyak ang accuracy at reliability nito. Ang pag-maintain ng mga pressure sensor na ito ay sinisigurado na malinis at walang mga contaminant ang sensor na maaaring makaapekto sa performance nito. Ngayon naman ay talakayin natin ang future trends and advances ng pressure sensor. So ang una na dito ay miniaturization. Ang trend sa mga type ng sensor na ito ay bumubuo sila ng mas maliit, mas compact na mga sensor para sa pagsasama ng isang malawak na hanay ng mga device at system. Another ay sa mga wireless technology. Ini-incorporate ang mga wireless communication para sa remote na pagsubaybay sa pressure readings at paglag ng data. Another ay smart sensor. Ang trend sa mga type ng sensor na ito ay may built-in na kakayahan sa pagproseso at advanced na analytics para sa pinahusay na functionality. Another ay advanced materials. So nagre-research ang mga scientists at engineers ng mga bagong materyales at teknolohiya para sa pagpapabuti ng pagganap ng mga pressure sensor at upang lalo itong maging matibay at maging malawak ang sakop na pwede nitong masukat. And lastly ay sa mga IoT integration. So ang trend sa mga type ng sensor na ito ay pinagsasama ng mga pressure sensors ang Internet of Things o IoT para sa real-time na pagsubaybay at data integration. So ang mga pressure sensor detector ay mahalagang bahagi sa modernong electronics engineering na nagbibigay ng mahalagang data para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon. Ang pag-unawa sa kanilang mga prinsipyo, uri, katangian at aplikasyon ay nagbibigay daan sa mga engineers na piliin at ipatupad ang mga pinakaangkop na sensor para sa kanilang mga pangangailangan. Ang pagsunod sa mga pagsulong sa teknolohiya ay makakatulong upang matiyak ang patuloy na pagiging epektibo at pagbabago sa mga sistema ng pagsukat ng pressure. So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture. Hanggang sa muli. Bye-bye!